Para sa mga nagre-request ng tutorial ng portable solar lamp, eto na. Portable dahil compact ang kanyang design, pwede bitbitin parang lampara lang. Ang tagal ng ilaw nito nakadepende sa capacity ng battery. Dito sa setup ko, aabot ito ng almost 6 hours na umiilaw. Ang kagandahan nito, rechargeable na din. At itatapat mo lang sa araw ang solar panel nito, libre ilaw ka na. Napaka-affordable nito. Sa budget na 500 pesos, may complete set ka na. Meron ako nakikita nito online, pero mas mahal. Kailangan din siyempre kumita ng gumawa. Kaya kung nagtitipid ka, ikaw mismo ang gumawa. Napakasimple lang gawin pero kapaki-pakinabang. Kung interesado ka, tara, gawa tayo. Meron lamang itong 3 primary components, ang battery, ang ilaw, at ang solar panel. Kahit ito lang, gagana na yan. Pero, dahil ang battery na gamit ko ay LiFePO4 battery, kailangan ko ng protection board para dito. Ito yung tinatawag na BMS. Ang purpose nito, kahit maaraw pa at puno na ang battery, ititigil na niya ang charging para hindi ma-overcharge ang battery. Meron din itong tinatawag na low voltage disconnect. Kusa naman itong mag-go-off kapag naabot na ang threshold voltage upang maiwasan naman ang pagkakadrain ng battery na siyang kalimitang dahilan ng pagkasira nito. Ngayon, para ma-charge ko naman ang battery dito sa solar panel kapag na-lowbat, kailangan ko ng port or socket at mas prefer ko gamitin dito ay ang Type-C para pwede din ito i-charge sa mga phone charger. Ang next ay switch, kailangan nito para ma-on or ma-off ang mismong ilaw. Lastly, receptacle at junction box, almost 20 pesos lang itong mga ito sa mga local hardware store. Baka mag-order ka pa online. Pwede naman. Kakailanganin ko lang ng receptacle para sa ilaw at para hindi maging komplikado ang pagkabit ng ilaw. Ito naman ang magsisilbing casing or protection sa battery at sa mga wirings. Tara, gawin na natin to. Let's go! AV Solutions. Tara, gawa tayo. Brainstorm build. Unang step, kailangan ko lang magbutas dito sa junction box dahil merong dalawang parts na kailangang ikabit dito sa gilid. It's either gumamit ka ng barena or pasuin mo ng soldering iron. Diskarte lang ang kailangan. Ang mahalaga ay makabutas ka ng kakasya itong mga parts. At napakaswerte naman at saktong-sakto itong switch na ito dito sa butas. Isalpak na natin. Ayan o. Astig tingnan, di ba? Pero kung hindi mo trip yan, dito ka mag-provide ng butas. At ang ibubutas ko na lang ay ang para sa charging port. Mula sketch sa tissue hanggang pitch na pang-issue, isang what if lang, biglang may future. Hand tools, laptop, tapos teamwork, yan yung secret sauce, di lang paperwork. ABV Solutions, tara gawa tayo. Idea mo bro, gagawin. Ayan, tapos na. Matapos ang casing, ang next na gagawin, ikonekta ang BMS sa battery. Nag-provide na ako dito ng double-sided tape para nakafix ang BMS sa battery. Ang mahalaga dito ay makapal ang insulator sa pagitan ng BMS at battery para maiwasan ang short circuit. Walang mahirap basta marunong ka lang sumunod sa instruction. Kaya, kailangan ko lang sundan itong ginawa kong diagram para sure na tama ang wiring. Itong BMS, meron ding mga labelings kaya siguradong hindi ka dapat magkakamali ng wiring. Mas advantage kung may ganito ka. Para yung wire, ito tornilyo na lang sa battery. Kung wala naman, hinang is the key. Kahit iipit mo na nga lang sa tornilyo ang mga wire, obra din. Pero syempre, observe safety always. Tara gawa tayo. Idea mo bro, gagawin naming totoo. Fast lane, happy ride, sabay tayo. From concept to reality game, buo na to. ABV Solutions, tara gawa tayo. Prototype today. Bukas na yung defense, good vibes, crew tight, tuloy arangkada. From concept to reality, kasama ka. Let's go! Matapos ang koneksyon ng battery at BMS, wiring naman papunta sa ilaw ang next na gagawin. Dahil DC voltage ang gamit dito, meron itong positive at negative na hindi dapat magkabaliktad. Dito sa receptacle, itong gilid negative, itong gitna naman ang positive. Kaya, ito ang dapat mong i-check dito sa terminal sa likod. Let's go! ABV Solutions, tara gawa tayo. Brainstorm build, tapos demo. Isang malaking yes sa bago. From concept, reality, to
Nang dahil nakaredy na lahat ng wirings, pag-connect-connectahin na natin. Positive na charging port at switch, magkakonekta. Kung nahihirapan kang ihinang, pwede mo naman tanggalin ulit itong switch. Lagi mo lang i-check itong diagram kasi ito ang guide para mabuo ito ng tama. Ang next connection ay ang positive wire ng ilaw na nakakonekta sa kabilang terminal ng switch. Matapos masolder ang wire sa switch papuntang ilaw, ang negative wire ng charging port at negative wire ng ilaw ay magkakonekta. At ito na, ilang tumbling na lang. Ang positive wire ng charging port ay connected sa P+ ng BMS at ang negative wire naman ng charging port ay connected sa P- ng BMS. Ayun, tapos. Kung may extra cable tie ka, mas okay para medyo malinis ang wiring. Wala ka ng ibang components na kailangang ilagay. Gagana na yan. Ang purpose natin dito ay low-cost solar lamp. Tara gawa tayo, sabay sigaw pag nag-work na yung flow. Good vibes, bright minds, isa ang sigaw. From concept to reality tayo to. Pagdating sa solar panel, mas prefer itong mga ganitong panel kasi may kasama na itong mga socket connector. Ganito lang kasimple. Kapag nalobat, i-charge gamit ang solar panel or pwede din i-charge gamit ang mga phone charger. Wala na itong mga battery indicator, dimmer at kung ano pang mga accessories. Ang mahalaga, may pangilaw na tayo. Pero kung may budget ka naman, pwede mong i-upgrade. Pero kung sa akin, mag-focus ako sa battery upgrade. Kung ang video na ito ay kapag-pakinabang, follow for more.